Bukas na ang lahat ng toll exits sa North Luzon Expressway o NLEX matapos ang matinding pagbaha kahapon. Ayon sa NLEX Corporation, 3 lanes na rin ang nagagamit sa bahagi ng Paseo de Blas, 2 lanes sa regular direction at 1 lane para sa counterflow. Kahapon lang mas stranded ang ilang sasakyan dahil sa matinding baha. Nung talagang punong-puno na po sa kapaligiran, yung iba siguro nagbabaklow na po at wala na rin pong napapamaw. So ngayon kung ma-monitor po natin na mayroong pagtaas ng tubig talagang kailangan i-manage na po natin na wala na pong makakarating dyan sa area na yan para hindi naman po sila abutin ng tubig. Perwisyo sa ilang motorista ang abot tuhod na baha sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila kagabi. Ang ilang residente sa Santa Mesa inilikas na rin dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Live mula sa Sampaloc, Manila, nasa frontline ng balitang yan si mobile journalist Mary Mon Reyes. Mary Mon, kamusta ang pagbaharian ngayon? Nananatili pa ring baha sa ilang mga bahagi dito sa Maynila, kasama na dito ang Quiapo Palangka, Recto Rizal Avenue na pare-parehong gutter deep, pati De La Fuente Corner Espanya na pare-parehong pahirapan ang pagdaan dito lalong-lalo na ng light vehicles. Pati rin sa may Nakpil Taft, 1 foot deep na ang taas ng tubig baha. Sa Pedro Hill Taft naman, 6 to 9 inches ang taas ng tubig baha. Samantala dito kung saan tayo nakatayo ngayon, Espanya Corner Lacson, nakikita pa naman natin na dumadaan pa ang mga truck, ang mga bus, kahit pa ang mga motor ay malakas pa rin sinusuong ang tubig baha dito. Pero bukod dito, kagabi kasi nagkaroon ng pagsasarado ng northbound at southbound lanes sa may UN Taft Avenue hanggang sa may Nakpil para sa pagbubukas at declogging ng mga manhole at drainages sa paligid. Dahil inaasahan nga sa mga susunod na oras, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Kaya naman hanggang ngayon ay inaabisuhan natin ang ating mga kapatid na manatiling nasa kanilang mga tirahan muna. Kasabay din ito, sinuspinde ni Manila Mayor Isko Moreno ang lahat ang klase sa lahat ng antas ng paaralan pati government offices. Pero para sa mga kapatid nating empleyado na nanatili pa rin pagsubok sa kanila ang kanilang pag-commute, lalong-lalo na yung mayroong pa rin pasok sa kanilang mga opisina. Kaya naman dito around the Espanya Boulevard, around 1 feet ang taas ng tubig baha. Pero para sa ibang mga lugar naman, halimbawa sa may Earnshaw Street, sa may Kaiko, humupa na ang tubig baha kumpara kagabi, pero nagsilutangan naman ang basura na patuloy namang nililigpit ng MMDA, ng waste collectors, pati ng ilang mga volunteer mula sa mga barangay. Nagkaroon din ang evacuation ng Manila TRMO kaninang madaling araw sa may Dupil Street, Santa Mesa, kung saan tinulungan nilang ilang mga residente para makasilong muna at maghihintay hanggang kailan sila kailangan munang makisilong at hihintay nga humupa ang baha sa kanilang mga tirahan. Yan ang latest mula dito sa Espanya Boulevard. Balik sa iyo, Marian. Yan ang Express Report ni mobile journalist Mary Mon Reyes live mula sa Maynila. Baha na rin sa bahagi ng Airport Road sa Parañaque. Unti-unti na raw tumataas ang level ng ilog malapit sa lugar at nagsimula ng magpabaha sa mga kalapit na bahay. Para sa update, naroon si mobile journalist JF Rivera. JF, kwentuhan mo kami anong sitwasyon dyan. Mataas na nga ang tubig dito sa may ilog, dito sa may tulay, sa may Airport Road, no? Ito, malapit to sa MIA, daanan to papuntang Pasay at Manila. Pero itong karating bahay na kabahayan dito ay lubog na sa baha, no? Abot tuhod na at mapapansin natin sa ngayon medyo mataas na ang level ng tubig dito sa ilog ng malapit dito nga sa Airport Road. May mga kabahayan dyan, nagpalikas na rin ba yung LGU dyan? Kusa na lumikas itong mga residente na medyo naapektuhan na ng baha, no? Pumasok na yung tubig sa kanilang bahay at lumikas nga doon sa medyo mababaw na parte ng lugar dito sa kahabaan na ito, no? Kasi yung iba dito, mga kabahayan dito, eskinita. Kaya yung daloy ng tubig papasok sa kanilang kabahayan, napakabilis lamang. Yan ang Express Report ni JF Rivera. Nagmistulang parking lot ang bahagi ng Valenzuela dahil sa mataas na baha mula pa kagabi.
Ang ilang mga pasahero, higit kalahating araw ng stranded. Live mula sa may Dalandan sa Valenzuela, nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, kamusta ang panahon yan at humupa na ba ang baha? Tuloy-tuloy pa rin na ulan ang nararanasan dito sa bahagi ng MacArthur Highway sa Dalandanan sa Valenzuela, saka dahil nga sa habagat. Sa kabila nito, bahagyan ng daraanan ng mga malalaking sasakyan ang kalsada. Nakatenga pa rin ang mga mas maliliit na sasakyan sa kalsada dahil sa taas ng baha. Ang ilan sa mga motorista at pasahero, kagabi pa raw stranded at nag-aantay na tuluyang humupa ang baha. Ang problema, kung hihinto man ang ulan, saglit lang ito tapos bubuhos ulit. Ang dalawang magkaibigang ito, halos 16 hours ng stranded. Pauwi silang Baliwag, Bulacan mula sa isang review center sa Quezon City. Kahapon pa kami ng alas 3 sa Biak na Bato na stranded din kami doon. Tapos pagdating dito, yun, stranded pa rin. Ang lalaking ito naman, takot ilusong ang motorsiklo. 24 oras na rin siyang nakatigil sa kalsada. Aantayin na lang daw niyang bahagyang humupa ang baha. Galing pa ako sa trabaho. Then naabutan ko po yung baha, malaki na. So di ko expected na ganun siya kabilis lalaki. So na-stranded ako, umaga na ako nakalabas. Papunta dito. Ngayon, pagpunta ko dito may part 2. Stranded pa din. Mayroon namang pinili na lang lumakad sa gitna ng baha, makauwi lang. Ang isang pasyenteng yan, kinailang isakay sa amphibian vehicle ng Valenzuela para mailipat sa ambulansya at madala sa malaking ospital. Mula kagabi, ilang rescue truck na rin ang naghakot sa mga stranded na pasahero sa Dalandanan. Nagmistulang parking lot ang lugar kagabi dahil sa tindi ng baha. May mga sasakyan ding iniwan na lang ng mga may-ari dahil nalubog na sa baha. Sa kuwang yan, makikita naman ang pag-rescue sa mga pasahero ng isang bus na nalubog na ng baha sa may bahagi ng Malinta. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para maitawid ang mga tao. May ilan ding nagkumpulan sa toll booth dahil hindi rin makatawid dahil sa baha. Bit-bit pa nila ang kanilang mga bagahe dahil papunta raw sana silang airport nang abutan ng baha. Pagdating naman sa may barangay Marulas, malailog ang sistema ng mga kalsada. Ayon sa uploader, hanggang dibdib ang baha sa lugar. Kaya ang ilang sasakyan lubog din. Sa ngayon pila mga sasakyan na papasok sa dito sa may MacArthur Highway na papasok sa Bulacan, At doon naman sa mga motorista na dumadaan sa NLEX, bukas ang lahat ng toll exits ngayon. Humupa ng baha sa bahagi ng Malinta exit sa Paso de Blas. 2 linya ng passable at nagtatawad na rin ng isang lane. Nag-counterflow ang NLEX para mas mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Yan ang Express Report ni Hannibal Talete. Susunod, updates naman sa sitwasyon sa mga probinsya sa pagbabalik ng Frontline Express. Simula pa kagabi ay sapilitan nang inilikas ang ilang residente sa Rodriguez, Rizal. Umabot na kasi sa critical level of 3rd warning ang level ng tubig sa San Jose Creek. Para bigyan tayo ng update live mula sa San Mateo, Rizal, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Nina, inilikas na ba ang mga residente riyan? Marian, magdamag niyang umabot sa critical red warning level ang tubig dito sa creek ng San Jose Rodriguez, Rizal. At posibleng ang umapaw ito at makaapekto sa maraming residente rito. Marian? Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rodriguez, simula pa kagabi itinaas na sa 3rd warning level o critical ang level na tubig dito sa San Jose Creek. Pero ngayong araw, bumaba na ito kumpara sa taas ng tubig kagabi. Alas 3 pa lang daw ng hapon kahapon, nag-abiso na ang mayor ng Rodriguez na sa pilitang paglikas sa mga residente malapit sa creek. Mas mahihirapan daw kasi paglikas sa mga ito kung aantayin pang tumaas ang level ng tubig. Iniiwasan din daw nila na ilikas ang mga residente tuwing gabi, lalo't mahirap maglikas ng mga tao kapag madilim. Halos lahat na nga lang 11 barangay dito sa Rodriguez ay apektado ng baha. Sa kabila niya na wala namang napaulat na nasaktan o nasawi bunsod sa malawakang pagbaha at ulan. Samantala,
Mula kagabi, wala ring patid ang malakas na ulan dito sa Barangay Malanday sa San Mateo, Rizal. Kaya nga hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha papasok ng barangay. Gumamit na nga ng bangka ang ilang residente para lang makatawid at makapunta sa kanilang barangay. Ang mga sasakyan hindi pa rin makapasok dahil sa takot na baka tumirik ito. Marian, sa ngayon nga ay matindi pa rin ang pag-ulan at walang patid. Sa ngayon ay inaabangan pa natin ang level ng tubig kung tataas ba o hindi para lang sa ganon maabisuhan natin ang mga kapatid natin na maglikas at sa gayon ay maging ligtas sila, Marian. Yan ang Express Report ni Nina Ong Pauco mula sa San Mateo, Rizal. Kamustahin naman natin ang lagay ng mga kalsada sa ibang bahagi ng Parañaque. Nasa sukat si mobile journalist Arles de los Santos para sa update. Arles, kamusta riyan? Marian, magandang umaga dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Kalakhang, Maynila ay lubog na ang ilang mga lansangan dito sa Kamaynilaan, bunsod yan ng habagat. Dito nga sa aking likuran kanina ay sunod-sunod ang pagdaan ng rubber boats para maitawid ang mga residente mula dito dahil umabot nga hanggang sa bewang ang baha dito sa kahabaan ng Dr. Arcadio Avenue dito sa Sukat, Parañaque. Ang ilan sa mga motorista dito ay talagang na-stranded na at hindi makatawid patungo sa susunod na kalsada dito. Ayon sa ilang mga residente na nangahas na lumusong sa baha ay lampas tao na raw ang tubig doon sa harap ng isang mall dito sa Sukat, kung saan sa Evacom area naman ay halos nasa leeg na ang tubig baha. Ayon sa ating mga residente na iba pang na nakapanayam dito ay ganito naman daw talaga madalas ang nangyayari kapag umuulan, pero syempre nakakabahala pa rin daw ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang mga lugar ng Parañaque dahil hindi lamang dito sa kahabaan ng Dr. Arcadio Avenue ang nagkakaroon ng baha. Mayroon ding mga naitala sa Moonwalk, Parañaque, gayon din sa Multinational Village, lalo na doon sa La Huerta Village kung saan isa ito sa mga pinangingisdaan nasakop ng Manila Bay. Kaya naman ang kanilang panawagan sa ilang ng Parañaque City Government sa mga residente ay manatiling ligtas sa ganitong panahon at syempre ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad para matugunan ang anumang emergency. Marian? Yan ang Express Report ni Mobile Journal Arles de los Santos. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat nyong malaman. Abangan ang mga balita sa hapon sa Frontline Express mamayang 2:30 p.m. Ako po si Marian Enriquez.